Good morning, Mrs. Ramos. Ang mga salitang yon ay puno ng ngiti habang idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ito na ang unang umaga. Ang unang umaga ng habambuhay nilang pagsasama ni Lyra. Dahan-dahan siyang gumilid sa kama, maingat na baka magising ang asawa. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa maamo nitong mukha. Napangiti siya. Kahit sa pagtulog, ang ganda-ganda pa rin ni Lyra. Oras na para sa almusal, mahal ko. Bulong niya. Inilapit niya ang kanyang mukha para sa isang halik, ang kanilang unang halik sa unang umaga. Ngunit sa pagdampi ng kanyang mga labi sa labi nito, isang matinding kilabot ang biglang gumapang sa buong katawan niya. Malamig. Kasing lamig ng yelo, ang mga labi ni Lyra. Agad siyang napaatras. Ang nangiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito. Lyra? Mahal? Tinapik niya ng marahan ang pisngi nito. Walang sagot. Lyra, gising na, sabi niya ulit. Mas malakas na ngayon. Niyugyug niya ang balikat nito. Ngunit ang katawan ni Lyra ay hindi gumalaw. Ang ulo nito ay malamyang sumunod lang sa pag-uga niya. Doon na nagsimulang manikip ang dibdib ni Mateo. Isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang kumalat sa kanyang sikmura. Tinitigan niyang maigi ang mukha ng asawa. Mapayapa ito. Parang natutulog lang, ngunit may mali. May sobrang mali. Inilapit niya ang kanyang daliri sa ilalim ng ilong nito. Nagbabaka sakaling may maramdamang hininga. Wala. Nanginginig ang kamay niyang idinampi sa leeg nito. Kinakapa ang pulso. Wala. Hindi. Paulit-ulit na bulong ni Mateo habang umaatras palayo sa kama, ang mga mata niya'y nanlalaki sa takot. Lyra, gumising ka. Huwag ka namang magbiro ng ganito. Pero ang katahimikan lang sa loob ng kwarto ang sumagot sa kanya. Kahapon lang, hawak niya ang kamay ni Lyra sa altar. Pareho silang lumuluha sa saya. Kahapon lang, isinayaw niya ito sa ilalim ng mga bituin. Ibinubulong kung gaano niya ito kamahal. At kagabi lang sa kamaring ito, pinagsaluhan nila ang mga pangarap para sa kanilang bubuuing pamilya. Paano nangyari ito? Ang sumunod na mga oras ay malabo sa isipan ni Mateo. Tila isa siyang manonood sa sarili niyang bangungot. Naaalala niya ang nanginginig niyang pagtawag sa ambulansya. Naaalala niya ang pagdating ng mga paramedic. Ang mga tanong na hindi niya masagot ng maayos. Kailan niyo po huling nakitang gising ang pasyente? May dati po ba siyang karamdaman? Automatiko ang mga sagot niya, ngunit ang isip niya ay blanko. Ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ni Lyra at dumating ang pinakamasakit na salita mula sa doktor. I'm sorry sir, she's gone. Ang dahilan, ayon sa kanila, ay isang rare stroke. Isang biglaang pagputok ng ugat sa utak. Walang babala, walang sintomas. Isang bagay na hindi nila kailanman mapaghahandaan. Nakatayo si Mateo sa labas ng kanilang bagong bahay. Ang bahay na pinag-ipunan nila. Ang bahay na dapat ay magiging pugad ng kanilang mga pangarap. Ngayon, para itong isang malamig na puntod, nakita niya ang mga kapitbahay na nagbubulungan sa di kalayuan. Ang mga mata nila'y puno ng awa at takot. Nahagip ng pandinig niya ang ilang salita. Sinabi na nga ba? Bulong ng isang matandang babae. Malas talaga ang bahay na yan. Kawawang mga bata. Oo nga. May kwento raw dyan dati pa. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Mateo. Malas. Isang salita na lalong nagpabigat sa sakit na nararamdaman niya. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos ang burol at libing, bumalik si Mateo sa bahay. Mag-isa. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Lyra. Ang paborito nitong upuan. Ang mga halamang hindi pa nadidiligan. Ang amoy ng pabango nito na naiwan sa mga unan. Hindi niya kaya. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang kama, na dapat sanang simbolo ng kanilang pag-iibigan,
ay isa na ngayong paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, at doon humagulgol ng walang tigil. Nang maubos ang kanyang luha, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na dulot ng matinding sakit at pagnanais na makatakas. Hindi ko na kaya dito, bulong niya sa kawalan. Ibenta ko na to. Ilang araw pa ang lumipas, sinimulan na ni Mateo ang pag-iimpake. Bawat gamit na hawakan niya ay may kaakibat na alaala. Ngunit pinilit niyang maging manhid. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang magsimula ulit. Pumasok siya sa walk-in closet para ayusin ang mga damit ni Lyra. Habang inaalis niya ang mga damit sa sabitan, may naamoy siyang pamilyar na amoy. Ang pabango ni Lyra. Napapikit siya. Saglit niyang dinama ang sakit. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagliligpit. Inalis niya ang mga kahon ng sapatos sa sahig. Ngunit sa pag-angat niya sa huling kahon, napansin niyang bahagyang nakaangat ang isang maliit na bahagi ng sahig na gawa sa kahoy. Isang tabla na hindi nakalapat ng maayos. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang iangat ito. Madali itong natanggal. Sa ilalim nito, sa isang maliit na espasyo, may isang bagay na nakatago. Isang bulto ng tela na maruming puti. Tinalian ng mahigpit ng isang piraso ng straw. Mukha na itong luma. Dahan-dahan niya itong kinuha. Magaan ito, ngunit may kakaibang bigat sa pakiramdam. Ano kaya ito? Umupo siya sa sahig. Hawak ang misteryosong pakete. Dahan-dahan niyang kinalas ang buhol ng tali. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang dahan-dahan niyang kinakalas ang buhol ng straw. Luma na ito at marupok. Naputol ito sa kanyang mga daliri. Bumagsak ang tela sa kanyang kandungan at bumukas. Isang matinding kaba ang biglang dumaloy sa kanyang ugat. Hindi ito mga gamit ni Lyra. Hindi rin ito mga gamit na maaring iwan lang ng dating may-ari. Ang laman nito ay mga gamit ng isang lalaki. May isang pitakang gawa sa katad, luma na, at may mga bitak sa gilid. Isang relo na basag ang salamin at ang mga kamay ay nakatigil sa 8:30. At isang litrato, kupas na, ng isang lalaking nakangiti na hindi niya kilala. Binuksan niya ang pitaka. May kaunting pera pa sa loob, mga perang luma na ang itsura. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay isang lumang ID. Rodel Cruz. Address San Agustin, Pampanga. Birth date June 12, 1975. Sino si Rodel Cruz at bakit ang mga gamit niya ay nakatago sa ilalim ng sahig ng kwarto nila ni Lyra? Tinitigan niya ang relo. 8:30. Gabi ba o umaga? Anong petsa? Anong taon? Parang isang piraso ng oras na na-preserve, isang huling sandali na nagyelo sa kawalan. Ang pinaka-nagpakilabot sa kanya ay ang litrato. Isang lalaking nasa mga 30, may maaliwalas na ngang ngiti. Ngunit ang mga mata nito, kahit sa kupas na larawan, ay tila may gustong sabihin. Biglang pumasok sa isip ni Mateo ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Malasang bahay na yan. May kwento raw dyan dati pa. Hindi na ito simpleng malas. May isang madilim na sekreto ang bahay na ito. Isang sekreto na ngayon ay hawak niya sa kanyang mga kamay. Para siyang nasusuka. Isinara niya ang tela at mabilis na tumayo. Kailangan niyang itawag ito sa pulis. Hindi ito tama. Pinindot niya ang numero ng presinto, ang puso niya'y malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Habang kausap niya ang pulis sa kabilang linya, hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Ang bahay na minahal nila ni Lyra ay biglang naging isang dayuhan, isang lugar na puno ng panganib. Hindi nagtagal, dumating ang 2 pulis. Pinangunahan sila ng isang mas may edad na investigador, isang Detective de Guzman. Kalmado ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay matalas at mapanuri. Ipinakita ni Mateo ang mga gamit na kanyang nakita. Kinuha ni de Guzman ang mga ito gamit ang isang panyong puti. Tiningnan niya ang bawat isa ng may matinding konsentrasyon. Sir Ramos, kailan po kayo lumipat sa bahay na ito? Tanong ni de Guzman.
Ang boses ay kalmado. Halos 1 buwan na po sana bago kami ikasal ng asawa ko. Sagot ni Mateo, nanginginig pa rin ang boses. At wala po kayong kahit anong ideya kung kanino ang mga gamit na ito. Umiling si Mateo. Wala po. Ngayon ko lang po iyan nakita. Itinaas ni De Guzman ang ID. Rodel Cruz? Bulong niya sa sarili, ngunit sapat na para marinig ni Mateo. Tumingin ang detektive sa kanyang kasama. Pamilyar ba sa iyo ang pangalan? Nagkibit balikat ang mas batang pulis. Tumingin ulit si De Guzman kay Mateo. Sir Ramos, ang pangalang Rodel Cruz ay konektado sa isang lumang kaso. Mga 15 taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Anong kaso po? Disappearance. Isa siyang accountant sa isang malaking kumpanya dito sa Pampanga. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Kasama ang malaking halaga ng pera ng kumpanya. Ang sabi-sabi, nagtanan na raw. Paliwanag ni De Guzman. Tinitigan niyang maigi si Mateo. Ang bahay na ito ang huling lugar kung saan siya nakita. Parang may bumara sa lalamunan ni Mateo. Ang lalaking nawala, 15 taon na ang nakalipas. Sa bahay na ito, sa mismong bahay kung saan namatay si Lyra. Pero, paanong napunta ang gamit niya sa ilalim ng sahig ng kwarto ko? Yan ang magandang tanong, sir. Sabi ni De Guzman. Dadalhin namin ito sa istasyon para masuri. Maraming salamat sa kooperasyon nyo. Naiwan si Mateo sa sala, tulala. Ang misteryo ng bahay ay lalong lumalalim. Ang sakit ng pagkawala ni Lyra ay nahaluan ngayon ng takot. Anong klaseng lugar ba itong napili nila? Alam ba ito ni Lyra? Imposible. Sasabihin niya dapat sa kanya. Habang iniisip niya ito, biglang may nag-doorbell. Sino naman kaya ang bibisita sa ganitong oras? Naglakad siya papunta sa pinto. Ang isip ay gulong-gulo pa rin. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang kapatid ni Lyra na si Althea. Kuya Mateo, sabi nito, ang mga mata ay namumugto pa rin sa pag-iyak. Althea, pasok ka, sabi ni Mateo. Ngunit bago pa makahakbang si Althea, napatingin ito sa labas. Nakita nito ang papalayong patrol car ng mga pulis. Sa isang iglap, nagbago ang itsura ni Althea. Ang lungkot sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Mateo. Hindi lang ito gulat, ito ay matinding takot. Nakatayo si Althea sa pintuan. Ang mga mata ay nakapako sa papalayong patrol car. Ang kaninang lungkot sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang blangkong pagkataranta. Ang mga kamay niya sa gilid ay nagsimulang manginig. Hindi maari, sigaw ng isip niya. Bakit may pulis dito? Nahanap nila. Paano na? Ang pangako ko kay ate. Althea, ayos ka lang? Ang boses ni Mateo ang pumutol sa magulo niyang pag-iisip. Napakurap siya at pilit nang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, kuya. Nagulat lang ako. Bakit may pulis dito? May nangyari ba? Inanyayahan siya ni Mateo na pumasok. Umupo sila sa sala, ngunit hindi mapakali si Althea. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang bangungot na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. May nakita ako, Althea. Mga lumang gamit sa ilalim ng sahig sa kwarto, sabi ni Mateo. Ang boses ay mababa at seryoso. Mga gamit ng isang lalaking nagngangalang Rodel Cruz. Sa pagkarinig ng pangalan, isang matinding kilabot ang gumapang sa batok ni Althea. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang bag. Ito na nga, ang kinatatakutan niya. Kuya, baka gamit lang yan ng dating may-ari na naiwan, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Wala lang yan. Umiling si Mateo. Hindi, Althea, sabi ng pulis. Konektado raw ang pangalan sa isang disappearance case. Dito mismo sa bahay na to, 15 taon na ang nakalipas. Napayuko si Althea.
Hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang mga alaala ay biglang bumalik, malinaw at masakit. Isang madilim na gabi. Ang malakas na sigawan mula sa sala. Isang batang paslit na nanginginig sa takot. At ang kanyang ate Lyra na nakatatanda. Tinatakpan ang kanyang bibig habang magkatago sila sa loob ng isang madilim na aparador. Sa maliit na siwang ng pinto, naaaninag nila ang mga anino ng dalawang lalaking nagtatalo. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog at katahimikan. Althea? Naputol muli ang kanyang pagbabalik tanaw. Nakatingin sa kanya si Mateo, ang muka ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Kuya Mateo, please. Halos pabulong na, sabi ni Althea. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ang kanyang mga daliri. Huwag mo nang ituloy ito. Kalimutan mo na lang ang nakita mo. Kumunot ang noo ni Mateo. Bakit? Althea, may alam ka ba dito? Mabilis na umiling si Althea. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong alam. Ang sa akin lang, kuya, bagong-bago pa lang ang pagkawala ni ate. Hindi makakatulong kung magbubukas pa tayo ng isang lumang problema. Ang kailangan mo ay kapayapaan. Ang kailangan natin ay kapayapaan. Gusto niyang isigaw. Para sa kapayapaan ni ate, pagpapatuloy niya, ginagamit ang kapatid bilang huling alas. Ayaw niya sigurong makita kang naguguluhan ng ganito. Ibenta mo na lang ang bahay, kuya. Umalis na tayo dito. Ang kanyang pakiusap ay puno ng desperasyon. Nakita ito ni Mateo. Naramdaman niya ang takot sa boses nito. Hindi ito simpleng pag-aalala lang. May tinatago si Althea. Paano matatahimik si Lyra? At paano ako matatahimik kung ang bahay na naging dahilan ng pagkamatay niya ay may itinatagong krimen? Giit ni Mateo. Ang boses niya ay tumaas ng bahagya. Natigilan si Althea sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Ang mga bulong-bulungan, Althea. Ang malas daw sa bahay na ito. Paano kung hindi lang ito malas? Paano kung may koneksyon ang lahat ng ito sa pagkamatay ni Lyra? Nagkataon lang yon, kuya. Nagkataon lang ang lahat. Halos pasigaw na sagot ni Althea, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Tumayo siya. Wala kang mapapala dito. Sasaktan mo lang ang sarili mo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Mateo. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Iniwan si Mateo na lalong naguluhan at nagdududa. Nang makalayo na si Althea, napasandal si Mateo sa pader. Ang pagtanggi ni Althea ay hindi nakabawas sa kanyang hinala. Bagkus, lalo pa itong nagpatibay. Kinagabihan, hindi makatulog si Mateo. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Ang pagkamatay ni Lyra, ang mga gamit ni Rodel, ang takot sa mga mata ni Althea. Para maaliw ang sarili, kinuha niya ang isa sa mga photo album nila ni Lyra. Binuklat niya ang bawat pahina. Tinitingnan ang kanilang masasayang alaala. Ngunit sa halip na maaliw, lalo lang siyang nalungkot. Nakarating siya sa isang seksyon ng album na naglalaman ng mga lumang litrato ni Lyra noong bata pa ito. May isang litrato doon na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato ni Lyra at ng isang mas batang Althea. Nakatayo sila sa harap ng isang hardin, nakangiti sa kamera. Ngunit hindi ang mga ngiti nila ang napansin ni Mateo. Ang nasa likuran nila, ang istruktura, ang bintana, ang disenyo ng gate, kinilabutan siya. Walang duda, ang bahay sa litrato ay ang bahay kung saan siya nakatayo ngayon. Hawak ni Mateo ang photo album. Ang mga daliri niya'y nanginginig habang paulit-ulit na tinititigan ang litrato. Hindi siya maaring magkamali. Ang mga halamang gumagapang sa pader, ang disenyo ng mga bintanang kapiz, ang maliit na fountain sa hardin na ngayoy sira na. Bawat detalye ay tumutugma. Si Lyra at Althea ay narito na dati. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bakit hindi ito sinabi ni Lyra sa kanya? Bakit niya itinago
na pamilyar na pala sa kanya ang bahay na ito. Ano ang tinatago niyo, Lyra? Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pinaghalong sakit at pagkalito. Ang tanong na yon ang nagtulak sa kanya. Hindi na siya maaring umasa sa mga sagot mula kay Althea. Kung may tinatago man ito, kailangan niyang alamin sa sarili niyang paraan. Kinabukasan isinara muna ni Mateo ang kanyang maliit na negosyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghahanap ng katotohanan. Dala ang litrato, nagpunta siya sa barangay hall. Nagbabaka sakaling may mga lumang record pa tungkol sa mga nanirahan sa address ng bahay niya. Ngunit nabigo siya. Ang mga record daw na ganoon katagal na ay mahirap nang mahanap. Hindi siya sumuko. Pumunta siya sa isang maliit na kainan, malapit sa kanilang lugar. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga matatanda sa komunidad. Nag-order siya ng kape at naupo sa isang tabi. Pinakikinggan ang mga usapan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit siya sa isang grupo ng mga matatandang lalaki na naglalaro ng dama. "Magandang umaga po," bati niya. "Ako po si Mateo. Bagong lipat lang po doon sa dating bahay ng mga De Villa." Nagtinginan ng mga matatanda. Ang ngalan ng pamilyang yon ay tila nagdala ng bigat sa hangin. Ang bahay na yon," sabi ng isa. Isang matandang may makapal na salamin. "Matagal nang walang nakatira dyan bago kayo. Ang huling may-ari, isang politiko yata, pero hindi rin nagtagal." "Ang tinutukoy ko po ay yung mas matagal pa po," sabi ni Mateo at inilabas ang litrato. "Baka po may natatandaan kayo sa pamilyang ito?" Kinuha ng matanda ang litrato. Tinitigan niya ito ng matagal. "Naku, oo. Ito ang magkapatid na anak ng katiwala noon. Sina Lyra at..." Ano na nga ba ang pangalan ng isa? "Lyra at Althea po." Pagtatama ni Mateo, ang puso niya ay nagsimulang bumilis. "Oo, tama. Sila nga," sabi ng matanda. "Napakabait ng mga batang yan. Ang kanilang mga magulang ang katiwala ng bahay nung pag-aari pa yon ni Don Ricardo, isang mayamang negosyante, pero bigla na lang silang umalis. Isang gabi, nag-empake at hindi na bumalik. Kasabay halos ng pagkawala ng accountant ni Don Ricardo." Accountant. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Mateo. "Si Rodel Cruz po ba ang tinutukoy niyo?" Tumango ang matanda. "Siya nga. Malaking iskandalo yon noon. Ang sabi, tinangay daw ang pera ng kumpanya. Pero may mga usap-usapan din na hindi ganoon kasimple ang kwento." Nagpasalamat si Mateo at umalis. Ang isip niya ay puno ng mga bagong impormasyon. Ang pamilya ni Lyra ay katiwala ng bahay. Bigla silang umalis kasabay ng pagkawala ni Rodel. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-research siya tungkol kay Don Ricardo de Villa. Maraming lumabas na artikulo tungkol sa kanyang mga negosyo. Ngunit ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang mga litrato ng mga social gatherings na idinaos noon sa bahay. Sa isang artikulo tungkol sa isang malaking charity event, may isang group picture. Nandoon si Don Ricardo, si Rodel Cruz na nakatayo sa likod nito. At sa gilid, isang mas bata, mas payat na bersyon ng isang pamilyar na mukha. Isang lalaking nakangiti, nakikipagkamay kay Don Ricardo. Kinilabutan si Mateo. Ang lalaki sa litrato ay ang kagalang-galang na konsehal na bumisita sa kanya para makiramay. Si Konsehal Domingo, ang dating business partner ayon sa lumang balita, ng may-ari ng bahay. Habang tinititigan niya ang screen ng laptop, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Hello?" Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging isang mahinang paghinga lang ang kanyang naririnig. "Hello? Sino to?" Ulit niya. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, isang malamig at kalmadong boses ang nagsalita. "Mr. Ramos, Detective de Guzman po ito." "Detective? Bakit po? May balita na po ba?" Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa boses ng detective bago ito muling nagsalita.
May nahanap kami sa hardin niyo, Mr. Ramos. Kailangan niyo pong pumunta dito sa istasyon. Ang tono ni De Guzman ay seryoso at walang emosyon, ngunit naramdaman ni Mateo ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Ano po ang nahanap niyo? Tanong ni Mateo. Ang dibdib niya ay nagsimula na namang manikip. Human remains, Mr. Ramos, sabi ng detective. Isang kalansay ng tao. Parang nabingi si Mateo sa mga huling salita ni Detective De Guzman. Human remains. Kalansay ng tao. Ang hardin kung saan sila ni Lyra ay nagtanim ng mga bulaklak. Ang hardin kung saan nila pinangarap na maglalaro ang kanilang mga anak ay isa palang libingan. Pagdating niya sa kanyang bahay, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Ang buong paligid ay napapalibutan ng police line. Maraming pulis at mga taga-soko ang abala sa paghuhukay at pagkuha ng mga litrato. Ang mga kapitbahay ay nag-uusyoso mula sa malayo. Ang kanilang mga bulungan ay mas malakas pa kaysa dati. Lumapit sa kanya si De Guzman. Ang mukha ay seryoso. Mr. Ramos, pasensya na sa abala. Sino? Kaninong kalansay yan? Nauutal na tanong ni Mateo. Ang mga mata ay nakapako sa malaking hukay sa gitna ng hardin. Hindi pa namin masabi. Kailangan pa ng forensic examination. Pero base sa lalim at estado ng mga buto, matagal na itong nakalibing dito. Marahil ay kasabay ng panahon ng pagkawala ni Rodel Cruz. Ang bawat salita ng detective ay parang isang dagok sa sikmura ni Mateo. Ang dating kaso ng pagkawala ay isa na ngayong opisyal na imbestigasyon ng pagpatay at ang crime scene ay ang kanyang tahanan. Nakatayo si Mateo sa gilid, tulala, habang pinapanood ang mga pulis na maingat na iniaangat ang mga buto mula sa lupa. Para siyang dayuhan sa sarili niyang bakuran. Ang sakit ng pagkawala ni Lyra ay pansamantalang napalitan ng isang nakakparalisang takot. Maya-maya pa, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakabarong. Ang muka ay pamilyar na pamilyar kay Mateo mula sa lumang litrato sa internet. Si Konsehal Domingo. Naglalakad ito papalapit na may ngiti sa mga labi. Isang ngangiting tila hindi nababagay sa isang crime scene. Bumabati ito sa mga pulis na tila ba matagal na niya itong mga kakilala. Nang makita siya nito, lumapad ang ngiti at naglakad ito papalapit kay Mateo. Mr. Ramos, ako si Konsehal Domingo, sabi nito. Inilahad ang kamay para sa isang handshake. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong asawa. At ngayon, ito pa, isang malaking trahedya. Nag-aalangan man, tinanggap ni Mateo ang pakikipagkamay. Ang kamay ng konsehal ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay mahigpit at malamig. Salamat po, konsehal, sabi ni Mateo. Tumingin si Domingo sa hukay, ang nangiti ay bahagyang nawala. Isang kakilakilabot na pangyayari. Huwag kang mag-alala, Mr. Ramos. Bilang lingkod bayan, sisiguraduhin kong mabibigyan ng hustisya ang anumang krimen na nangyari dito sa ating komunidad. May kung anong hindi tama sa tono ng pananalita ng konsehal, para itong isang rehearsed na linya mula sa isang pelikula. Narinig ko sa mga usap-usapan na balak mo raw ibenta ang bahay na ito. Pagpapatuloy ni Domingo, ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat reaksyon ni Mateo. Siguro nga, iyon ang pinakamabuti. Mahirap manirahan sa isang lugar na may ganito kadilim na nakaraan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mateo. Mahirap ang mag-isa, Mateo. Kung kailangan mo ng tulong para mapabilis ang pagbenta o tulong para matahimik ang lahat, sabihin mo lang, may mga koneksyon ako. Malaki ang maitutulong ko sa'yo. Ang alok na tulong ay parang isang babala. Ang mga salitang matahimik ang lahat ay may ibang kahulugan para kay Mateo. Ito ba ay isang alok ng tulong o isang pagbabanta? Salamat po sa alok, konsehal. Pag-iisipan ko po, sagot ni Mateo.
Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Ngumiti muli si Domingo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinapik niya ang balikat ni Mateo. Good, nandito lang ako. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, kaswal na parang walang nangyari. Naiwan si Mateo na nakatayo. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Sigurado na siya ngayon. Ang pagbisitang ito ay hindi isang simpleng pakikiramay. Isa itong mensahe. Nang makaalis na ang sasakyan ni Domingo, naramdaman ni Mateo na tila may nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Wala namang partikular na tao. Ngunit ang pakiramdam ay malakas. Pakiramdam niya, bawat galaw niya ay binabantayan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Si Althea. Sinagot niya ito kaagad. Hello, Althea? Sa kabilang linya, hindi ang malungkot na boses ni Althea ang narinig niya, kundi isang boses na puno ng sindak at pagmamadali. Nakikita ko sa balita, ang mga pulis, ang hukay sa hardin. Sigaw nito, ang boses ay nanginginig at basag. Kuya, kailangan nating magkita. Ngayon na. Please! Nagkita sila sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop sa bayan. Pinili ni Althea ang pinakasulok na mesa, malayo sa bintana at sa ibang mga customer. Nang dumating si Mateo, nakayuko ito. Pinaglalaruan ng isang baso ng tubig. Ang mukha ay nababalot ng anino. Althea, tawag ni Mateo habang umuupo sa tapat niya. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata niya ay pula at namamaga. Hindi lang dahil sa pag-iyak para kay Lyra, kundi dahil sa isang mas malalim at mas matagal ng takot. Totoo ba, kuya? Tanong niya kaagad. Ang boses ay nanginginig. May nakita talaga silang kalansay? Tumango si Mateo. Oo, at opisyal na itong murder investigation. Napapikit si Althea ng mariin at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ito na nga. Ito na ang kinatatakutan ni ate. Ang alin, Althea? Ano ba ang kinatatakutan niya? Hinawakan ni Mateo ang kamay nito na nasa ibabaw ng mesa. Malamig ito na parang yelo. Kailangan kong malaman ang totoo. Huminga ng malalim si Althea, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Hindi malas ang bahay na yan, kuya. Sinumpa yan. Isinumpa ng isang pangyayaring hindi dapat nakita ng ate ko. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakikinig. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento sa isang mahinang boses. Bata pa kami noon. Ang tatay at nanay ang katiwala ng bahay, kay Don Ricardo de Villa. Mabait si Don Ricardo, pero ang mga bisita niya, iba. Palaging may mga mamahaling sasakyan, mga politiko, mga negosyanteng kaduda-duda ang itsura. Huminto siya saglit, uminom ng tubig. Isang gabi, may malaking pagtatalo sa sala. Narinig namin ni ate, sinabihan kami ni nanay na magtago sa kwarto at huwag lalabas. Pero dahil bata at makulit, sumilip kami. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Althea. Nakita namin si Rodel Cruz, ang accountant. Kakausap niya ang isa sa mga business partner ni Don Ricardo. Yung lalaking madalas doon. Yung lalaking kinatatakutan ng lahat. Kahit ni Don Ricardo. Isang pamilyar na mukha ang biglang pumasok sa isip ni Mateo. Si Domingo? Gulat na napatingin si Althea kay Mateo. Paano mo nalaman? Nag-research ako. Nakita ko ang mga lumang litrato. Sagot ni Mateo. Magpatuloy ka. Nag-aaway sila tungkol sa pera, tungkol sa mga dokumento. Narinig ni Ate Lyra na sinabi ni Rodel na isisiwalat niya ang lahat ng katiwalian. Pagkatapos ay itinulak ni Domingo si Rodel. Bumagsak si Rodel sa sahig at nauntog ang ulo niya sa gilid ng isang mesang babasagin. Ang coffee shop ay biglang tila lumamig. Hindi na siya gumalaw. Pagpapatuloy ni Althea, ang boses ay halos pabulong na lang.
Nakita namin lahat, kuya. Nakita ni ate. Nakita niya kung paanong nagpanik si Domingo. Nakita niya kung paanong tinawagan nito ang dalawa niyang tauhan para iligpit ang bangkay. Muling bumuhos ang luha ni Althea. Hinila ako ni ate papasok sa aparador. Tinakpan niya ang bibig ko. Narinig namin ang lahat. Ang pagbabalot nila sa katawan. Ang paghuhukay sa hardin. Isang malinaw na imahe ang nabuo sa isip ni Mateo. Si Lyra, isang bata, nasasaksihan ng isang brutal na krimen. Ang trauma na dinala nito sa loob ng 15 taon. Kinabukasan kinausap ni Domingo ang mga magulang namin. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, pero pagkatapos noon, takot na takot sila. Nag-empake kami agad-agad. Sa loob lang ng isang araw, umalis kami sa Pampanga. Iniwan namin ang lahat. Bakit hindi kayo nagsalita? Bakit hindi kayo nagsumbong? Tanong ni Mateo, kahit alam niyang hindi ganoon kasimple iyon. Takot, kuya. Binalaan niya ang mga magulang namin na kung may magsasalita, madadamay kaming lahat. At si ate, isinumpa niya sa sarili niya na poprotektahan niya ako. Dinala niya ang sikretong yon mag-isa para lang mailayo ako sa gulo. Ngayon, naiintindihan na ni Mateo. Ang pagbili ni Lyra sa bahay, hindi iyon para magsimula ng bagong buhay. Iyon ay para harapin ang nakaraan. Para sa wakas ay makahanap ng kapayapaan, ngunit inunahan siya ng tadhana. Pinangako ko kay ate na ililihim namin to habang buhay. Humihikbing sabi ni Althea. Kuya, itigil mo na to please. Malakas na tao si Domingo. Bago pa niya tayo mahanap, bago pa may mangyaring masama sa'yo. Hindi pa nakakasagot si Mateo nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, si Detective De Guzman. Hello, Detective? Mr. Ramos, sabi ng pulis sa kabilang linya. Ang boses nito ay kakaiba, tila may pag-aalala. Tumawag lang ako para ipaalam sa'yo at para na rin magpaalam. Magpaalam? Anong ibig niyong sabihin? I've been reassigned, Mr. Ramos. Epektibo agad-agad. Inilipat ako sa ibang distrito, sabi ni De Guzman. May iba nang hahawak ng kaso ni Rodel Cruz. Natigilan si Mateo. Hindi ito nagkataon lang. Pero bakit detective? Sino ang nag-utos? Isang buntong hininga ang narinig ni Mateo mula sa kabilang linya. Hindi ko masabi. Ang masasabi ko lang, mag-ingat ka at huwag kang basta-basta magtitiwala. Pagkatapos noon, ibinaba na ng detective ang tawag. Ang biglaang paglipat kay Detective De Guzman ay isang malinaw na senyales para kay Mateo. May gumagalaw na. Isang taong makapangyarihan ang nagsisimula ng takpan ng mga bakas nito. At ang taong yon ay walang iba, kundi si Konsehal Domingo. Ang dating lungkot at pagkalito ni Mateo ay unti-unting nahahaluan ng galit. Galit para sa hustisyang ipinagkait kay Rodel. At higit sa lahat, galit para kay Lyra na dinala ang mabigat na sikretong ito hanggang sa kanyang huling sandali. Hindi na siya aatras. Utang niya ito sa asawa niya. Ngunit ang paghahanap ng hustisya ay hindi naging madali. Tila ba biglang kumitid ang mundo para kay Mateo? Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang umaga, paglabas niya ng bahay, nakita niyang flat ang 4 na gulong ng kanyang sasakyan. Hindi ito simpleng pagkasira. May malinaw na hiwa ng kutsilyo sa bawat isa. Nang ipataw niya ito sa pinakamalapit na talyer, sinabi sa kanya ng mekaniko, "Nako sir, mukhang may nakaaway kayo Delikado ang mga ganito." Pagkatapos, ang kanyang maliit na negosyo, isang printing shop, ay biglang pinuntahan ng mga taga-BIR at ng Business Permits and Licensing Office. Sunod-sunod, walang abiso. Hinalughog nila ang lahat ng kanyang mga record, naghahanap ng kahit anong maliit na butas. Kahit na malinis ang kanyang mga papeles, ang abala at ang eskandalo sa harap ng kanyang mga kliyente ay sapat na para masira ang kanyang araw at ang kanyang reputasyon. Pasensya na, sir.
May nag-report lang daw ng anonymous tip, sabi ng isa sa mga inspector na tila ayaw siyang tignan sa mata. Ang mga dating palakaibigang kapitbahay ay nagsimula na ring umiwas. Kapag nakakasalubong nila siya sa daan, yumuyuko sila o biglang tumatawid sa kabilang kalye. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang takot. Ang dating awa ay napalitan na ng pag-iwas. Siya na ngayon ang lalaking nanggugulo. Ang lalaking naghukay ng isang problemang matagal nang nakabaon. Ang pinakamatindi ay ang mga tawag sa telepono. Tuwing hating gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik, magriring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sa tuwing sasagutin niya ito, wala siyang maririnig kundi katahimikan. O minsan, isang mahinang paghinga na tila nagmamasid sa kabilang linya. Sino ka? Magpakilala ka. Sigaw niya isang gabi sa telepono, ang kanyang pasensya ay ubos na. Ang tanging sagot na natanggap niya ay isang mahinang tawa bago pinatay ang linya. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa kanyang pinagkakaabalahang shop, nakaramdam siya ng matinding pagod at panghihina ng loob. Para siyang lumalaban sa isang kalabang hindi niya nakikita, isang multo na kayang kontrolin ang lahat sa paligid niya. Habang naglalakad siya sa isang eskinita, isang pamilyar na tao ang biglang humarang sa kanya. Si Detective De Guzman, nakasibilyan ito at tila nag-aabang. Detective? Gulat na tanong ni Mateo. Shh! Sabi ni De Guzman. Iginiya siya sa isang lugar na hindi gaanong kita. Wala tayong maraming oras. Nakita ko ang nangyayari sa'yo, Mateo. Ang mga gulong mo, ang business mo, alam kong hindi ito nagkataon lang. Si Domingo ang may gawa nito, hindi ba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng detective. Hindi ko masabi ng diretso, pero ito ang payo ko sa'yo. Mag-ingat ka, Mateo. Malaking tao ang binabangga mo. Ang kapangyarihan niya ay parang galamay ng pugita. Abot kahit saan. Kung itutuloy mo ito, siguraduhin mong may hawak kang matibay na ebidensya dahil kung wala, ikaw ang sisirain niya. Wala na akong pakialam kung masira ako. Matigas na sabi ni Mateo. Ang gusto ko lang ay hustisya para sa asawa ko. Tinitigan ni De Guzman si Mateo. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Tumango siya. Naiintindihan ko, kaya ibibigay ko ito sa'yo. May inabot siyang isang maliit na papel, isang pangalan at isang numero ng telepono. Isa siyang retiradong periodista. Mapagkakatiwalaan. Baka sakaling makatulong siya. Hindi na ako pwedeng makialam ng direkta. Bantay sarado na rin ang bawat galaw ko. Pagkasabi noon, mabilis na tumalikod si De Guzman at nawala sa dilim. Hawak ni Mateo ang papel, isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, ang pag-asang iyon ay biglang naglaho, napalitan ng yelong takot. Ang pinto sa harap ay bahagyang nakaawang. Sigurado siyang nilock niya ito bago siya umalis. Dahan-dahan siyang pumasok, kinakapa ang switch ng ilaw. Pagbukas niya, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Walang tao, ngunit may kakaiba. Sa ibabaw ng kanyang mesa sa sala, may isang bagay na iniwan para sa kanya. Isang patay na ibon. Ang mga pakpak nito ay nakabuka at ang leeg ay pilipit. Sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel. Kinuha ito ni Mateo. Nanginginig ang kamay. Nakasulat dito, sa simpleng black letters, ang tatlong salita. Manahimik ka na lang. Nakatitig si Mateo sa patay na ibon. Ang mensahe ng babala ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang galit na kanina'y nararamdaman niya ay unti-unting nilalamon ng isang mas malaking emosyon. Takot. Hindi na ito takot para sa sarili niya, kundi takot para kay Althea. Siya na lang ang natitirang koneksyon kay Lyra. Siya na lang ang natitirang pamilya nito. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Althea. Kuya! Sagot nito. Ang boses ay halatang inaantok. Althea! Umalis ka muna dyan sa inyo. Mabilis na sabi ni Mateo.
Pumunta ka sa mga kamag-anak natin sa Bulacan. Ngayon na, huwag kang magtatanong. Basta umalis ka. Teka, kuya, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Althea. Pinuntahan nila ako, Althea. Nag-iwan sila ng babala. Sabi ni Mateo, ang boses ay desperado. Alam na nilang alam mo. Delikado na. Please, makinig ka sa akin. Narinig ni Mateo ang pag-aalangan sa kabilang linya na sinundan ng isang mahinang hikbi. Ang katahimikan ni Althea ay sapat ng sagot. Alam niya, ramdam niya ang panganib. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Mateo sa sahig, napasabunot sa sariling buhok. Para siyang nasa isang sulok, wala nang matakbuhan. Ang kalaban niya ay masyadong makapangyarihan. Tila lahat ng pinto ay sarado. Kinabukasan, tumawag si Althea. Ligtas na siyang nakarating sa Bulacan, ngunit ang boses niya sa telepono ay basag at puno ng pagkatalo. Hindi ko na kaya, kuya, sabi nito habang umiiyak. Tama na, itigil na natin to. Mananahimik na ako. Manahimik ka na lang din. Hayaan na natin sila. Ang mahalaga, buhay tayo. Althea, hindi pwede. Giit ni Mateo. Anong hindi pwede? Sigaw ni Althea sa kabilang linya. Ang boses niya ay pinaghalong takot at hinanakit. Gusto mo bang matulad tayo kay Rodel Cruz? O mas malala pa? Kuya, may hindi pa ako sinasabi sa'yo. Isang bagay na itinago ko dahil ayokong mas lalo kang masaktan. Natigilan si Mateo. Ano yon? Huminga ng malalim si Althea. Si Konsehal Domingo. Bumisita siya sa bahay. Alam ko, noong araw na may nakitang kalansay. Hindi, kuya. Pagtatama ni Althea, ang boses ay naging isang pakiusap. Bumisita siya noong gabi ng kasal niyo. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Mateo. Ang buong mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. POV, Althea flashback, gabi ng kasal. Nakaalis na ang lahat ng bisita. Si Althea ay nagpaalam na rin kina Mateo at Lyra. Habang pasakay siya ng tricycle sa kanto, isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula roon si Konsehal Domingo, may dalang isang maliit na gift basket. Good evening, bagong kapitbahay niyo, narinig niyang sabi nito sa guard ng subdivision. Nagtago si Althea sa dilim, ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi maaari, kilala niya ang lalaking iyon. Hindi siya umalis. Nag-abang siya. Nakita niyang pinapasok ito ni Lyra. Mula sa siwang ng bintana, kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ate. Ang masayang ngiti ay napalitan ng takot. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Hindi niya narinig ang pinag-usapan nila, ngunit nakita niya ang nangisi sa labi ni Domingo. Ang pagtapik nito sa balikat ni Mateo na walang kamalay-malay. At ang pinakakilabot sa lahat, ang tingin ni Domingo kay Lyra bago ito umalis. Isang tinging nagsasabing, alam ko kung sino ka at ngayon, alam ko na kung nasaan ka. Pagkaalis ng sasakyan, agad niyang tinawagan si Lyra. Ate, anong ginagawa niya dyan? Halos pabulong na sigaw ni Althea. Hindi ko alam. Nanginginig na sagot ni Lyra. Nagulat na lang ako. Nagpakilala siyang kapitbahay. Althea, natatakot ako. Nakilala niya ako. Umalis na kayo dyan, ate. Ngayon na. Hindi pwede. Baka mas lalo lang niya tayong habulin. Sabi ni Lyra. Pilit na pinapakalma ang sarili. Okay lang ako. Kakausapin ko si Mateo. Sasabihin ko na ang lahat. Bukas aalis kami. Pangako. Iyon ang huli nilang pag-uusap. POV, Mateo. Siya ang dahilan. Sabi ni Althea sa telepono. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Mateo. Hindi atake sa puso dahil sa pagod ang pumatay kay ate, kuya. Pinatay siya ng takot. Ang pagpapakita ni Domingo ang nag-trigger ng lahat. Namatay si ate na takot at mag-isa.
Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Mateo. Napaluhod siya. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Hindi lang pala niya naiwasan ang sakit ng kanyang asawa. Wala man lang siyang kaalam-alam na nasa bingit ito ng kamatayan dahil sa isang halimaw na pinapasok niya sa sarili nilang pamamahay. Ang huling gabi ni Lyra ay hindi na puno ng pagmamahal. Napuno ito ng sindak. Sumigaw si Mateo. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagsisisi. Ibinato niya ang cellphone sa pader at nabasag ito. Wala na siyang pakialam. Tila tumigil ang oras. Para siyang nalulunod sa isang dagat ng kawalan ng pag-asa. Nawala ang asawa niya. Ang kapatid nito ay nagtatago sa takot. Ang hustisya ay imposibleng makamit. Natalo na siya. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang tawag ang pumasok sa landline ng bahay. Hindi niya ito pinansin. Ngunit paulit-ulit itong tumunog. Sa huli, halos padabog niya itong sinagot. Ano? Mr. Ramos, si Police Chief Inspector Delgado po ito. Sabi ng isang may awtoridad na boses. Ito ang pumalit kay De Guzman. Tumatawag lang po ako para formal na ipaalam sa inyo na ang kaso po ni Rodel Cruz ay isasara na. Lack of substantial evidence and no viable suspects. Ano? Pero may kalansay. Wala po kaming mahanap na direct link sa kahit sinong tao, Mr. Ramos. Ang kaso ay mananatiling open but inactive. Case closed for now. Pasensya na po. Click. Ibinaba na ng hepe ang telepono. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Opisyal nang wala ng pag-asa. Talo na talaga siya. Sa sobrang sama ng loob, nagsimula siyang magwala. Itinapon niya ang mga gamit. Sinipa niya ang mga upuan. Gusto niyang sirain ang buong bahay. Nang mapagod, napaupo siya sa sahig. Umiiyak. Talunan. Naisip niyang sunugin na lang ang lahat ng gamit ni Lyra. Para matapos na. Para makalimutan na niya. Binuksan niya ang aparador. Hinila ang mga damit, ang mga kahon. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit, may isang maliit. Kahoy na baul. Ang memory box ni Lyra. Sa galit, akma niya itong ibabato. Ngunit sa huling sandali, nag-alinlangan siya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang mga pamilyar na bagay, mga sulat niya, mga tiket ng sine, mga pinatuyong bulaklak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may dalawang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit, luma at tila binabasa-basang diary. At sa tabi nito, isang kalawangin at kakaibang itsurang susi. Nakatitig si Mateo sa diary at sa susi, ang kanyang pagwawala ay biglang naputol. Para itong isang mensahe mula sa kabilang buhay, isang huling bulong mula kay Lyra. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang maliit na diary. Ang takip nito ay luma na, ngunit maingat na inalagaan. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na gamit, at sinimulang basahin ito. Ang mga unang pahina ay puno ng mga masasayang alaala ng kanilang pagsasama. Ang unang date nila, ang unang halik, ang araw na nag-propose siya. Bawat salita ay puno ng pagmamahal ni Lyra. At habang binabasa ito ni Mateo, ang mga luha ng galit ay napalitan ng mga luha ng pangungulila. Ngunit habang lumilipat siya sa mga mas bagong sulat, nagbago ang tono. Ang mga pahina ay napuno ng takot at pag-aalinlangan. Dito ikinuwento ni Lyra ang lahat. Babalik kami sa bahay na yon. Alam kong kabaluan ito, pero kailangan kong gawin. 15 taon na akong binabangungot ng mga anino sa aparador. 15 taon na akong nabubuhay sa takot para kay Althea. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko ito hinaharap. Nakita ko ulit siya, si Consel Domingo, sa isang campaign poster sa bayan. Ang halimaw na sumira sa pagkabata ko, ngayon ay iginagalang ng lahat. Nanginginig ako sa galit at takot. Alam kong delikado ang gagawin ko, pero paano ko sisimulan ang bagong buhay kasama si Mateo kung nakakadena pa rin ako sa nakaraan?
May kutob ako. Bago umalis noon si Rodel Cruz sa bahay, palagi siyang may daladalang isang maliit na metal box. Palagi niyang sinasabi sa tatay na iyon daw ang life insurance niya. Naniniwala akong hindi niya iyon dinala nang siya ay mawala. Naniniwala akong itinago niya yon sa isang lugar sa bahay. Isang ebidensya na magpapabagsak kay Domingo na pahinto si Mateo sa pagbabasa. Ang metal box, ang ebidensya. Ito pala ang plano ni Lyra. Hindi lang niya gustong harapin ang takot niya. Gusto niyang bigyan ng hustisya si Rodel. At ang huling-huling isinulat ni Lyra na may petsa ng kanilang kasal ang siyang tuluyang dumurog at bumuo muli sa puso ni Mateo. Gabi na ng kasal namin. Ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay naging isang bangungot. Dumating siya. Nagpanggap siyang kapitbahay. Nakikita niya ako. Nakikita niya ang takot sa mga mata ko. At alam kong nag-enjoy siya. Nanginginig ako habang isinusulat ko ito. Pero tapos na ang pagtatago. Hindi ko hahayaang sirain niya pati ang kinabukasan namin ni Mateo. Sasabihin ko na kay Mateo ngayong gabi. Kailangan niyang malaman. Karapatan niyang malaman ang lahat. Magkasama naming haharapin ito. Pero hindi na niya nasabi. Inunahan na siya. Isinara ni Mateo ang diary. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para kay Lyra. Ito ang huling habilin niya. Ito ang misyon na hindi niya natapos. Tumingin siya sa kalawangin na susi. Kakaiba ang hugis nito, luma. Hindi para sa mga modernong pinto. Para ito sa isang lumang baul o kahon. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang luma niyang telepono na ginagamit niyang reserba. Tinext niya si Althea. Nahanap ko ang diary ni ate. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang plano niya. Umuwi ka na. Tapusin natin ito. Para sa kanya. Hindi kaagad nag-reply si Althea. Ngunit pagkalipas ng isang oras, isang mensahe ang dumating. Papunta na ako. Kinuha ni Mateo ang susi at tumayo. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi na siya ang Mateo na talunan at nagwawala. Ngayon, isa na siyang lalaking may misyon. Hindi na paghihiganti ang nagtutulak sa kanya, kundi pag-ibig. Isang pag-ibig na gustong bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng kanyang asawa. Hahanapin natin ang kahon na yan, mahal ko, bulong niya, habang tinititigan ang wedding picture nila sa pader. Pangako. Sinimulan niyang libutin ang bahay, hawak ang susi. Tinitingnan niya ang bawat sulok, bawat lumang kabinet, bawat posibleng taguan. Alam niyang nandito lang sa isang lugar ang sagot. Ang susi sa pagbagsak ni Domingo at ang susi sa kapayapaan nilang lahat. Nang dumating si Althea kinagabihan, naabutan niya si Mateo na inaalis ang mga lumang libro mula sa isang bookshelf na nakadikit sa pader ng sala. Kuya? Humarap si Mateo. Ang mga mata niya ay pagod, ngunit may apoy. Tulungan mo ako, sabi niya. Kailangan nating hanapin ang isang metal box. Nagkatinginan sila, 2 taong pinagbuklod ng trahedya. Sa kanilang mga mata, hindi na takot ang makikita, kundi determinasyon. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Tiningnan nila ang ilalim ng mga sahig, ang likod ng mga aparador, ang lumang bodega. Hanggang sa napansin ni Mateo ang lumang fireplace sa sala, na hindi na kailanman ginamit at tinakpan na lang ng palamuti. May isang brick doon na tila bahagyang nakausli kumpara sa iba. Kumuha siya ng maliit na pait at martilyo. Maingat niyang tinuklap ang brick. Sa likod nito isang madilim na butas. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone para silipin ang loob. Doon, sa gitna ng alikabok at sapot ng gagamba, nakita niya ito. Isang maliit, kalawanging kahon na gawa sa metal. At sa gitna nito, isang susian na kaparehong-kapareho ng hugis ng hawak niyang susi. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang isinusuot ang kalawangin na susi sa susian ng metal box. Tamang-tama ito.
Sa isang malutong na click, bumukas ang takip ng kahon na halos 2 dekada nang nakasara. Nagkatinginan sila ni Althea. Ito na. Ang sagot sa lahat. Dahan-dahan nilang sinilip ang laman. Sa loob, may isang maliit na notebook na puno ng mga numero at pangalan. Isang ledger ng mga ilegal na transaksyon. At sa ilalim nito, isang bagay na hindi pa gaanong uso 15 taon na ang nakalipas. Isang maliit na USB flash drive. Mabilis na kinuha ni Mateo ang kanyang laptop. Nanginginig ang kamay niyang isinaksak ang USB. Ilang sandali ng paghihintay na tila walang katapusan. At pagkatapos ay lumitaw ang mga files. Mga kopya ng mga dokumento, mga bank transfer, mga litrato, at isang audio file na may titulong Huling Pag-uusap. Pinindot ito ni Mateo. Static. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses, mas bata, pero puno ng galit. Boses ni Rodel Cruz. Hindi ko na kaya to, Domingo. Masyado nang marumi. Isisiwalat ko na ang lahat. Sumunod ang isa pang boses. Isang boses na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ni Mateo. Malamig, mayabang, at walang bahid ng emosyon. Boses ni Konsehal Domingo. Subukan mo, Rodel, at hindi lang ikaw ang mawawala, pati ang pamilya mo. Doon natapos ang recording. Napatingin si Mateo kay Althea. Ang mga mata nila ay parehong nanlalaki. Hawak na nila ang ebidensya. Isang luhang pumatak sa mata ni Althea. Isang luha ng takot, ng lungkot, at ng tagumpay. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng isang tunog mula sa sala. Isang mabagal, sarkastikong pagpalakpak. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng sala, nakasandal sa hamba. Si Konsehal Domingo. Ang mukha niya ay kalmado at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi sila nagkamali ng dinig, siya nga. Ang galing, sabi ni Domingo habang patuloy na pumapalakpak. Ang galing-galing. Matapos ang 15 taon, nahanap niyo rin ang munting kayamanan ni Rodel. Automatikong itinayo ni Althea si Mateo sa likod niya. Ang katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit si Mateo ay humakbang pasulong. Hinarap ang konsehal. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang malamig na galit. Tapos na ang laro mo, Domingo. Tumawa ang konsehal, isang tawang nakakakilabot. Laro? Mateo, hindi mo naiintindihan. Ang laro ay ngayon palang magsisimula. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Sayang. Kung nanahimik na lang sana kayo. Kung ibinenta mo na lang sana ang bahay na ito at kinalimutan ng lahat. Sana. Payapa na ang lahat. Payapa? Ulit ni Mateo, ang boses ay mariin. Katulad ng kapayapaan na ibinigay mo kay Rodel? Katulad ng kapayapaan na naramdaman ng asawa ko sa huling gabi niya dahil sa'yo? Ang nangiti sa mukha ni Domingo ay biglang nawala. Ang asawa mo, si Lyra. Matalinong bata at matapang. Masyadong matapang para sa kanyang ikabubuti. Sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Akala niya makakatakas siya. Akala niya malilimutan ko ang mukha ng batang nakasilip sa siwang ng aparador. Pero ang mga multo ng nakaraan, Mateo, palagi silang bumabalik. Inamin mo rin, bulong ni Mateo. Bakit hindi? Sagot ni Domingo nagkibit balikat. Sino ang maniniwala sa inyo? Isang biyudong nawawala sa sarili at isang babaeng takot sa sarili niyang anino? Laban sa isang kagalang-galang na lingkod bayan? Lumapit pa siya. Oo, ako ang pumatay kay Rodel. Isang aksidente na kinailangan kong tapusin. At oo, ako ang dahilan kung bakit inatake ang asawa mo. Dapat lang sa kanya yon. Isang paalala na hindi dapat binubuhay ang mga patay na. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng kontrol ni Mateo ay nawala. Akma na sana siyang susugod nang bigla siyang may naalala. Ang payo ni De Guzman, ang cellphone sa kanyang bulsa. Bago sila magsimulang maghanap, tumawag siya
sa retiradong periodista at iniwan itong bukas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Alam mo, konsehal, kalmadong sabi ni Mateo, may mali ka sa sinabi mo. Kumunot ang noo ni Domingo. At ano yon? Hindi lang tayong tatlo ang nakikinig sa pag-amin mo. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Domingo. Mula sa pagiging mayabang, napalitan ito ng gulat at pagkalito. At sa mismong sandaling iyon, ang pinto sa harap ay biglang bumukas ng malakas. Pulis! Don't move! Isang grupo ng mga pulis, pinangungunahan ng isang pamilyar na mukha, si Detective De Guzman, ang biglang pumasok sa bahay. Natigilan si Domingo. Napatingin siya kay Mateo pagkatapos ay sa mga pulis. Ang kanyang utak ay tila hindi maproseso ang nangyayari. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho na parang bula. 2 pulis ang mabilis na lumapit at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Konsehal Domingo, inaaresto ka namin para sa pagpatay kay Rodel Cruz, deklara ni De Guzman. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi niyo pwedeng gawin to, sigaw ni Domingo. Sa wakas ay nagpakita ng panik. Hindi niyo alam kung sino ang binabangga niyo. Ngunit wala nang nakinig. Habang hinihila siya palabas ng bahay, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mateo. Hindi ito tingin ng galit, kundi tingin ng pagkagapi. Nang mawala na sila sa pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa bahay. Ang tensyon na bumalot sa lugar sa loob ng 15 taon ay biglang naglaho. Napatingin si Mateo kay Althea. Si Althea ay umiiyak. Hindi na sa takot o lungkot, kundi sa ginhawa. Sa labas, ang mga ilaw ng patrol car ay umiikot. Nagbibigay ng pula at asul na liwanag sa loob ng madilim na sala. Humakbang si Mateo palapit kay Althea at niyakap ito. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at pakikipaglaban, tapos na. Tapos na ang bangungot. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kay Domingo ay naging isang malaking balita sa buong bansa. Ang ebidensya mula sa USB, kasama na ang na-record na pag-amin nito, ay hindi matatawaran. Ang anino ng kapangyarihan na minsay bumalot sa buong komunidad ay naglaho, at ang katarungan, kahit na matagal na naantala, ay sa wakas ay nakamit. Sa panahong yon, maraming nagbago para kay Mateo. Ang alok na bilhin ng kanyang bahay ay dumagsa, lalo na't nawala na ang sumpa nito. Ngunit sa tuwing may nagtatanong, iisa lang ang sagot niya. Hindi ito ibinebenta. Isang maaraw na umaga ng Sabado, ang bahay na minsay naging simbolo ng kadiliman at trahedya ay hindi na makilala. Ang dating madilim na kulay ng pader ay napalitan ng puting-puti. Ang hardin kung saan natagpuan ang mga buto ni Rodel ay isa na ngayong munting palaruan na puno ng mga bulaklak. Ang bahay ay hindi na isang tahanan lamang. Isa na itong munting community library. Sa harap ng gate, may isang bagong-bagong karatula na nakasabit. Nakasulat dito, ang bahay aklatan ng liwanag ni Lyra. Lyra's Light Library. Ito ang araw ng formal na pagbubukas nito. Puno ang hardin ng mga bata mula sa komunidad. Masayang nagbabasa ng mga libro sa ilalim ng mga puno. Naroon din si Althea, nakangiting nakikipagkwentuhan sa mga magulang. Ang takot at bigat na dati laging makikita sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang payapang gaan. Tumayo si Mateo sa harap ng munting entablado para magbigay ng maikling talumpati. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Simula niya, ang boses ay kalmado. Marami sa inyo ang nakakaalam sa kwento ng bahay na ito. Isang kwento ng lungkot at takot. Ngunit ngayon, gusto naming bigyan ito ng isang bagong kwento. Tumingin siya sa paligid, sa mga ngiti ng mga bata, sa maliwanag na sikat ng araw. Ang asawa ko, si Lyra, ay isang babaeng puno ng liwanag. Mahal niya ang mga libro at naniniwala siya na sa bawat pahina ng isang aklat, may pag-asang matatagpuan. Ang lugar na ito ay para sa kanya, para maalala natin
Nagaano man kadilim ang isang kabanata, palaging may darating na bagong umaga na ang liwanag ng katotohanan at kabutihan ay palaging mas malakas kaysa sa anumang anino. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalakpakan siya ng mga tao. Lumapit sa kanya si Althea, may dalang 2 baso ng juice. "Ang ganda ng sinabi mo, kuya," sabi nito. "Para sa kanya," sagot ni Mateo, sabay tingin sa karatula. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno, pinapanood ang mga batang naghahabulan. "Sa tingin mo, masaya na kaya si ate ngayon?" tanong ni Althea. Ngumiti si Mateo. Isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit nakita sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. "Oo naman, nahanap na niya ang kapayapaan niya, Althea. At nahanap na rin natin ang sa atin." Hindi na nila kailangang pag-usapan ang hinaharap. Walang namuong romansa sa pagitan nilang dalawa, taliwas sa inaasahan ng iba. Ang kanilang samahan ay mas malalim pa roon. Sila ay pamilya, 2 kaluluwang pinag-isa ng sakit, ngunit pinagaling ng pag-asa. Sila ang natirang alaala ni Lyra, at sa pagtutulungan nila, pinapanatili nilang buhay ang liwanag nito. Habang papalubog na ang araw at unti-unti nang umuuwi ang mga tao, naiwan si Mateo na nakatayo sa may beranda. Tumingala siya sa langit na kulay kahel. Hindi na mabigat ang kanyang dibdib. Ang sakit ay naroon pa rin, isang pilat na habang buhay niyang dadalhin, ngunit hindi na ito nakakasakal. Isang mahinang hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, nakita niya ang ngiti ni Lyra, hindi ang ngiti ng takot o ng sakit, kundi ang nangiti nito noong araw ng kanilang kasal, puno ng pag-ibig at mga pangarap. "Paalam, mahal ko," bulong niya sa hangin. "At salamat." Binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa harap niya, ang bahay ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na kanyang ikinabit. Ang dating bahay ng mga anino ay isa na ngayong tahanan ng liwanag. Alam ni Mateo na mahaba pa ang lalakbayin niya tungo sa tuluyang paghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, mula noong malamig na umagang iyon, handa na siyang harapin ang bukas. Mag-isa, ngunit hindi nag-iisa. Dahil sa puso niya at sa bawat librong binubuklat sa loob ng bahay aklatan, ang liwanag ni Lyra ay mananatiling buhay, magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, misteryo at paghilom ni Mateo, Lyra at Althea. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang samahan ninyo sa bawat kabanata ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak sa pighati ni Mateo. Naramdaman ko ang takot ni Lyra at dinamayan ko ang bigat na dinala ni Althea. Sila ay naging higit pa sa mga karakter lamang. Sila ay naging mga tinig na humihingi ng katarungan, kapayapaan at pag-asa. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang bahay ng anino. Mga nakaraang pilit nating tinatakasan, mga lihim na bumibigat sa ating dibdib. Ngunit ito rin ay isang pangaral na gaano man kadilim ang nakaraan, palaging may sikat ng araw na naghihintay. Ang liwanag ng katotohanan, gaano man kasakit, ang tanging may kapangyarihang magpalaya at maghilom. At ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ang siyang nagiging lakas natin upang harapin ang bawat bukas. Ngayong tapos na ang ating paglalakbay, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon? Ang inyong mga komento at pagninilay ay musika sa aking pandinig at inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong sasalamin sa ating mga karanasan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatili kayong ligtas at huwag kalimutang maging liwanag sa dilim ng isa't isa.